Naimbag nga aldaw kada kayo amin kagabsat and welcome back to my channel. Vice President Sara Duterte hindi na interesadong magsilbi sa anumang cabinet post ni President Bongbong Marcos. Pero bago po yan, good news po muna tayo. Marcos Jr. era ushers in economic boom. Philippines' over 6% growth outpaces Southeast Asian neighbors. The Philippine economy has clocked more than 6% growth since President Ferdinand Marcos Jr. took office in 2022. According to Marcos's economic managers, the average growth rate hit 6.1% from the third quarter of 2022 to the first quarter this year, eclipsing regional peers like Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. This momentum is expected to carry through 2024 and 2025. The IMF and ADB echo this optimism, both projecting at least 6% growth for the Philippines in the next 2 years. So doon po sa mga nega, bawas-bawasan nyo na yung pag-iisip ng mga negative. Mag-isip naman kayo ng positive kahit na once in a while lang. Dahil ito naman pag lumago pa ang ating ekonomiya ay para po sa lahat. Hindi naman po kayo itsapuera kahit na hindi kayo naniniwala na gumaganda ang ating ekonomiya. Hindi naman po para lang dun sa naniniwala na nagiging okay tayo, tapos kayo itsapuera na. Hindi po. Tulad po ng sinabi ni President Bongbong Marcos, sama-sama tayong babangon muli. Kahit na may mga tumiwalag na sa Uniteam, fine. Kagustuhan nila yan eh. Pero hindi po nangangahulugan porque wala na yung Uniteam, hihinto si President Bongbong Marcos sa kanyang ipinangako na sama-sama tayong babangon muli. Kung may mga umayaw dyan, let them be. Baka meron silang ibang pinaplano para sa bansa natin. At naghahanda sila para sa 2028. Dahil kung ang iniisip nila they will cut short the presidency of President Bongbong Marcos, magdalawang isip sila dahil hindi po mangyayari yun. So kahit na po nawala na si Vice President Sara Duterte sa Uniteam at meron na po siyang ibang agenda, hindi po hihinto si President Bongbong Marcos para makamtan natin yung ating inaasam na unity. Kung may mga sektor dyan na ayaw nila tayo na magkasama-sama at magkaisa, di bahala sila sa buhay nila. Kakapiranggot lang naman po ang bilang nila dahil kayo ba maniniwala na mas maraming Pilipino ang gusto na watak-watak tayo? Hindi po. Magtiwala po tayo sa ating gobyerno. Dahil ito lang po ang gobyerno natin. At tayo binigyan ng Panginoong Diyos ng isang mahusay na leader. With or without the other half. Kakayanin po ng ating presidente na ibangon tayo. Pero dapat ibigay po natin ang suporta natin sa ating presidente. But then again, para sa mga negative thinkers, ang hirap po yata silang ikumbinsi. Pero I'm sure naman, pag tayo umangat, apektado din naman sila sa pag-angat ng buhay natin. Okay, doon po tayo sa topic natin na sinabi ni Sara Duterte na hindi na siya magsisilbi or wala na siyang interes magsilbi sa kahit na anong cabinet post kung bibigyan siya ni President Bongbong Marcos. Yun ang tanong. Inalok na ba siya ni President Bongbong Marcos ng ibang cabinet post? As far as I know and we know, wala pa naman po. Hindi kaya inuunahan lang ni Sara Duterte na sabihin na wala na siyang interes humawak ng kahit na anong cabinet post para hindi masabi na wala nang inalok si Bongbong Marcos sa kanya. Pero siyempre hindi natin alam. Baka naman may inalok sa kanya nang hindi natin alam. Pero wala pa naman pong nababalita na nung siya ay nag-resign sa DepEd, ay balak siyang bigyan ng ibang cabinet post ni President Bongbong Marcos. Although I doubt. Hindi rin natin alam ang isip ni President Bongbong Marcos, pero sa mga galawan ni VP Sara, parang mahirap na siyang pagkatiwalaan. Dahil kung titignan natin yung mga sunod-sunod na pangyayari, gusto po talaga ni Sara Duterte na wala nang gawin or wala na siyang kinalaman sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, maliban na lang sa pagiging Vice President. Which is okay naman kay President Bongbong Marcos. Dahil ano po ba sabi sa balita? Ayon sa Philstar Global, Vice President Sara Duterte says no to cabinet post. Ang sagot ng ating presidente, okay, decision niya yun eh. President Marcos yesterday said he respects the decision of Vice President Sara Duterte
not to accept another cabinet post under his administration. Okay, I don't need to react. That is her decision. Sabi naman po ni President Marcos sa naging pahayag ni VP Sara. In a media interview following the event, the Vice President said she no longer has any interest in serving in Marcos's cabinet in other capacities. Sabi pa ni VP Sara, it is a long story. We need a sit-down for the reasons. There's a personal element between me and President Marcos which stems from our agreement before I agreed to run as his Vice President. There's an element involving work and one involving the nation. Duterte said in Filipino without elaborating, as usual. Kailan ba nag-elaborate si Sara Duterte? Kapag sinuwerte tayo at hindi no comment ang kanyang sinabi, medyo mahaba-haba ng konti ang kanyang mga pahayag, pero at the end of every statement, hindi naman niya po ipapaliwanag or hindi siya mag-e-elaborate. Kasi parang ang gusto niya, kapag meron siyang sinabi, bahala na ang taong bayan mag-interpret kung ano yung kanyang ibig sabihin. Tanda po natin yung last-last niya sa liig, na nang tinanong siya after a few days niyang sinabi yon kung ano ang kanyang ibig sabihin, sabi niya, nasabi na daw niya lahat. Lahat na ba yun? Sinabi niya lang na merong gustong gumurgur sa kanya, kahit na napaka-imposible dahil sa dami ng kanyang bodyguard, wala pong magtatangkang lumapit sa kanya. Tapos, yung designated survivor na kanyang pahayag, nasabi naman niya na ang huling statement niya, hindi daw siya joke at hindi daw siya bomb threat, pero hindi niya na kailangan mag-elaborate ulit. Ang taong bayan na ulit ang bahalang magbigay ng kahulugan dun sa kanyang sinabi. If you missed the point, bahala kayo sa buhay nyo. Pero hindi na siya mag-i-explain pa. Kung ano yung kanyang sinabi, yun na yun. Kung hindi nyo nakuha yung point niya, bahala kayo sa buhay nyo. So ito na naman, sa DepEd, yung pag-resign niya sa DepEd, hindi po ba nung tinanong siya kung ano ang napag-usapan nila ni President Bongbong Marcos, dahil siya po ay nagpunta sa opisina ni President Bongbong Marcos para i-tender yung kanyang resignation. Pero nung tinanong siya ni President Bongbong Marcos kung ano ang mga dahilan, sinabi niya na huwag ng pag-usapan. Pero ngayon, ano itong sinasabi niya? Sa media niya sinasabi na mahabang istorya, na mayroong personal element, na it is involving work and it is involving the nation. Involving work. Ano kaya yon? Aminado siya na hindi niya kaya ang DepEd, and involving the nation, na hindi siya makabayan, na siya ay pro-China. O hindi ba, mag-iisip tuloy tayo na mga negative. Imbis na intindihin natin si Vice President Sara Duterte, iba ang maiisip natin dahil wala po siyang explanation. Tapos magmamalaki pa siya ngayon that she is no longer interested in serving in Marcos's cabinet in other capacities. Hintay-hintay lang po tayo. Pagkatapos ng mga gantong klaseng pahayag, babanat na po yan si Sara Duterte. Nandun na siya sa Malacanang. Kaharap niya si President Bongbong Marcos. Bakit hindi nila pinag-usapan? Wala siyang inilabas na paliwanag kung bakit siya nag-resign. Tapos ngayon, sasabihin niya sa mga interviews, merong personal, merong involving work, merong involving the nation. Parang mapapaisip ka talaga eh. Ano bang ginagawa ni Sara Duterte bilang Vice President? Ang pag-isipin ang taong bayan tuwing siya ay magbibitaw ng pahayag. May magkakagulo po tayo talaga niyan dahil magkakaroon po ng iba-ibang interpretasyon ang taong bayan sa bawat bibitawan niyang salita. Pero imbis na magpaliwanag siya at i-elaborate niya, ang sasabihin niya, yun na yun. If you missed my point, wala na akong magagawa. Bahala na kayo to interpret kung anong ibig kong sabihin. So anong klase itong Vice President natin? Pababayaan niya na magkaroon ng kanya-kanyang konklusyon ang bawat isa sa atin. That will lead to confusion. Dahil kung magbibigay tayo ng kanya-kanyang opinion at interpretasyon sa kanyang mga sinasabi, magkakalabo-labo po talaga tayo. Or yun ba talaga ang intensyon nila? Dahil kung ikaw ay may hinahawakang sensitive post sa ating bansa, dapat andyan ang mga paliwanag. Dahil kung hindi ka magpapaliwanag, gulo ang mangyayari. Which is, yun na nga ang nangyayari. O yun ba talaga ang gusto nila? Mula sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, hanggang sa kanya mismo. Gulo ba talaga ang gusto nila? Imbis na pagkaisahin tayo, nag-umpisa yan kay ex-President Rodrigo Duterte. Saan ka nakakita ng ex-President
na imbis na manahimik na lang at pabayaan ang sumunod na presidente na magpalakad ng bansa, siya pa ang nagpasimuno ng gulo. Sumunod na nakigulo yung mga anak niya. Tapos ngayon, itong vice president natin. So ano ang iisipin natin? Talagang may balak. Dahil unti-unti nakikita natin na pagtagal-tagal pa niyan, babanat na si Sara Duterte sa ating presidente. Sana po mali ako. Magkaganon man, may narinig naman ako kay Sara Duterte na sinabi niya na sana pakinggan ng mga DDS dahil alam niyo naman, lahat ng nangyayari sa bansa natin, ang bagsak ng sisi kay President Bongbong Marcos at kay First Lady. Ito bang pag-resign ni VP Sara sa DepEd ay may kinalaman ang ating First Lady? Sabi po ni VP Sara, First Lady had no hand in my resignation as DepEd Chief. Ayon po yan sa Inquirer. Vice President Sara Duterte said that she resigned as Education Secretary for personal reasons and that First Lady Lisa Araneta Marcos had nothing to do with her decision. Sabi ni Sara Duterte, no, nung siya ay tinanong kung may kinalaman si FL Lisa sa kanyang pag-resign. The First Lady has nothing to do with my job working with President Marcos. Duterte, who announced her resignation last month, said she did it due to personal reasons, among others. So ayan, malinaw po mga DDS. Makinig po kayo at maniwala sa sinabi ni VP Sara. Wala pong kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa kanyang pagre-resign. Kahit na po nagkaroon ng hidwaan between Sara Duterte at ang First Lady dahil po sa pag-attend ni Sara Duterte sa mga rally ng mga Duterte kung saan minura-mura na nila at tinawag-tawag na bangag ang ating presidente. Which is natural naman para sa kahit na sinong asawa ang ipagtanggol ang kanyang kabiyak sa mga tirada ninyo, lalo na kung ito ay walang katotohanan. So malinaw po, walang kinalaman si First Lady sa pag-resign ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. At nung sinabi niyang hindi na siya interesadong maging parte ng kabinete ni President Bongbong Marcos, ang tanong, inalok ba siya? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.